Gigil na gigil si Tito Soto sa impeachment. Gusto raw pahirapan o gusto talagang pabilisin lang? Tanong lang po, mas magaling ba ang isang komedyanteng naging artista at politiko kaysa sa 15? Take note, hindi po isa, 15 maestrado ng Supreme Court. Senate President Tito Soto galit na galit sa Supreme Court. Ipinahayag nito ang kanyang mariing posisyon kasunod ng desisyon ng Supreme Court of the Philippines na nagpatibay sa ruling na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, diretsahang sinabi ni Soto na kung ganito ang magiging interpretasyon ng Korte Suprema sa impeachment, mas makakabuti umanong baguhin na lamang mismo ang saligang batas. Ipiniliwanag pa ni Soto na ang alternatibo umano ay maghintay ng napakatagal bago mabago ang pananaw ng Korte Suprema. Ayon kay Soto, ang naging desisyon ng Korte Suprema ay may direktang epekto sa konstitusyonal na kapangyarihan ng Kongreso pagdating sa impeachment. Bagamat kinikilala niya ang probisyon sa konstitusyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema na mag-review. Kiit niya, lumalalim ang usapin kapag nagtatakda na ito ng direksyon sa proseso ng impeachment. Dahil dito, binigyang diin niya ang kanyang ponto. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, dapat galawin na namin. Kami ang empowered to do so. Nilinaw pa ni Soto na hindi siya ang mangunguna sa pagsusulong ng charter change. Ngunit, handa niya itong suportahan kung yun ang magiging hakbang ng Kongreso. Dagdag pa niya, kung hindi gagalaw ang Kongreso, hindi rin umano siya pabor sa agarang Constitutional Assembly. Subalit, kasalukuyang sitwasyon, bukas na siya sa usapin. Para kay Soto, ang issue ay hindi lamang tungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, kundi sa pangmatagalang epekto ng interpretasyon ng Korte Suprema sa balanse ng kapangyarihan ng pamahalaan na anyay maaari pang makaapekto sa ibang sektor. Mas magaling ba ang isang komedyanteng naging artista at politiko kaysa sa 15? Take note, hindi po isa, 15 maestrado ng Supreme Court na nagkaisa sa desisyon. O baka naman may hugot ka, Soto. Baka may pait pa mula sa nakaraang pagkatalo sa halalan. O baka naman may basbas na hinihintay sa taas. Di ba? Sabi niya, hindi na raw siya tatakbo. Oy, kung hindi ka natatakbo, dahil daw sa national, dahil matanda na siya, baka kailangan niya ng blessing. Kayo naman, pag ano siya, i-bless lang siya. Baka kailangan ng magandang retirement ending. Ngayon, himayin natin, batas ba ang pinaglalaban o personal na agenda ang nakabalot lang sa salitang prinsipyo, di ba? Manatili hanggang dulo dahil ang issue na ito hindi lang para sa isang opisyal. Ito ang magiging blueprint kung sino ang pwedeng managot sa mga susunod na taon. Alam nyo, mga kababayan, etong ginagawa ni Soto na pagbibigay ng kanyang statement or dissenting statement, especially siya ay isang Senate President, ay hindi maganda sa tingin ko. Dahil Supreme Court to ang nagsalita. Bakit niya, ito ay para bagang sinasabing mas maalam pa siya. Sa totoo lang ito kahit si Soto ito ay medyo yung galing-galingan na parang alam niya na lahat. Di ba? Porket matagal na siya sa politika, porket matagal na siyang senador, feeling niya alam na niya lahat ng bagay pagdating sa politika. Alam mo, bata, sana man lang kahit abugas yan, nag-aral ka. Pwede nating masabing, pwede kang tumapat sa karunungan ng Supreme Court. Pero hindi Niabugas siya, hindi mo natapos. Meron sigurong, naitapos ka sa school bukol. Pwede, di ba? Successful na artista ka. Oy, okay yan. Actually, pagdating sa pag-aartista,
magaling ka, maayos, panalo, successful in everything. Pero hindi ibig sabihin sa haba ng panahon mo sa politika ay ikaw na expert. Diba? Sa katunayan, kung hindi ka nga siguro artista, baka hindi ka pa nga nanalo eh. Ano bang nagawa mo na masasabi nating landmark laws na naipasa mo o nung dati kang vice mayor ng Quezon City na masasabi nating magandang accomplishment mo? Siguro meron isa, dalawa. Pero para sabihin mo na para bagang may mali sa ginawang desisyon ng Supreme Court, aba, bata, medyo, ay hindi pala bata, sir, matanda. medyo sabit po yun, ha. Ito, ipapaliwanag po natin ngayong araw na ito kung ano ba talaga ang nangyari doon sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ay talagang tinututulan ng iba. Pero take note, ang tumututol po karamihan dito ay yung may mga kulay na quote-unquote constitutional expert, quote-unquote dating judges, dating o kaya naman legal luminaries o di kaya mga politiko. Ano ba yung tinututulan nila o tila kini-question nila pagdating po doon sa latest decision ng Supreme Court? Yan ay ipapaliwanag natin ngayong araw na ito sa lingwaheng inyong maiintindihan. Kasi talaga namang napaka salimuot, pero ipapaliwanag natin ito para mas maintindihan natin. Ito muna yung balita para dito natin sundutin. Ano ba talaga ang problema dito at ano nangyari? Ngayong Huwebes, tuloy ng binasura ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sa pagbasura na yan, may mga rekisitos na kailangang tandaan ng Kongreso pag umusad na ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Halimbawa, ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal kada taon. Sa matagal po na panahon, ito po ang sinundan ng lahat, ang ruling sa Francisco versus House of Representatives noong taong 2003. Ang impeachment ay considered initiated lamang kapag na-i-refer na po ang reklamo sa House Justice Committee. Pero sa patakaran ng pinagtibay ng Korte Suprema ngayong araw, meron pong dagdag dyan. Kung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob po ng 10 session days, considered initiated na rin ang reklamo. Ito pa, kung ang reklamo ay hindi rin i-refer sa Justice Committee in 3 session days, considered initiated na rin po ito. Sa madaling salita, kung hindi kumilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, considered initiated na po ito at magsisimula na po ang 1-year ban laban sa mga bagong reklamo. Ayan. Ito po ang pinaka-main na tinututulan nila sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Merong 10 araw, once natanggap, pagpasa ng once natanggap, tatakbo na ho ito ng 10 days. 10 araw na dapat ito'y tumakbo na. Ibig sabihin, kailangan sa order of business may pasok na kaagad. Okay? At 3 araw, dapat ito'y ma-refer na sa Justice Committee. Dati kasi, ang para bagang pwedeng pag-antayin. Katulad ng ginawa doon kay VP Sara Duterte na pinending yung unang 3. Tapos, tsaka pinasa yung pang-4. Ngayon, sinasabi at pinagtitibay ng Korte Suprema na hindi porket hindi ginalaw, nagbibilang na yung araw. Ay, hindi nagbibilang yung araw. Dapat, matik yun. Basta ipasa, makuha, ma-receive, pak, bilang na ang araw. Kailangan aksyonan. Pag hindi inaksyonan, bilang pa rin yung araw. Ang problema kasi, problema sa nangyayari. Katulad nung ginawa noong panahon ng Vice President impeachment. Pinending lang nila. Inantay nila yung pang-4. So para bagang sila ang namimili kung ano yung ipapasa o hindi. Which is unfair naman po kung gano'n ang siste.
Ang sinasabi ngayon ng ilan, sandali, teka lang. Hindi dapat ganun. Dapat talaga, kailangan, anuhin kaagad dyan. Antayin muna natin. Di ba? Yun ang sinasabi. Ituloy natin. Wait. Tuloy natin. Dito po sumabit ang 19th Congress. Hindi kasi nirefer sa Justice Committee ang naunang 3 impeachment complaints at sa halip ay nilagay na lamang ito sa archive. Ayon kasi sa Korte Suprema, nire-require ng konstitusyon ng anumang verified impeachment complaint ay kailangan ilagay sa order of business in 10 session days Yawn. at i-refer po sa Justice Committee in 3 session days. Hindi na po ito optional. Walang prerogative ang sinuman sa Kongreso, maging ang Secretary General o ang House Speaker na i-delay ang prosesong ito. Yan kasi ang ginawa nila noon, di ba? Dinribble nila yung first 1, 2, 3, yung first 3 impeachment. Kaya ang inantay nila yung pang-4 na impeachment. Ganon ang ginawa. Hindi daw dapat ganon. Mali yun, sabi ng Supreme Court. Dapat, once na yan, naipasa, may 10 araw. Agad-agad dapat. Di ba? Ito pa po ang sabi ng Korte Suprema sa issue naman ng due process sa impeachment complaints. Ito naman yung pangalawa. Yung una, kailangan agad-agad. Pag ibinigay, kasi nga, ang iniiwasan ng Korte Suprema, yung ganon, yung ginawa last time. Di ba? May nagpasa, hindi dininig, tapos inantay yung pang-4, tsaka dininig. Ngayon, pinagtibay dapat 10 araw, nandito sa order of business, dapat in 3 days nasa Committee of on Justice, o kailangan yan, sundin. Hindi pa pwedeng nakaayon doon sa utos ng leader nila. So once binigay, 10 session days bilang. 3 session days naman sa Committee on Justice bilang. Hindi pa pwede yung head ng Committee on Justice i-delay. Hindi pa pwede yung Speaker of the House i-delay. Kailangan yan. I-ano kaagad. Hindi pa pwedeng mamili. Kasi nangyayari, magiging political yan. Mamimili ngayon yung Speaker of the House o yung Committee on Justice na chairman. Actually, sunod-sunuran naman yung chairman sa speaker. So, basically, parang sinasabi ng Supreme Court, dapat ang impeachment ay wala sa kontrol ng sinumang tao. Dapat sundin ang rules according doon sa Senate ng rules before pa. Kaya nga sa loob ko, hindi ito bago. Hindi ito bago na sinasabi ni Soto na bago. Ito'y matagal ng rules, hindi lang nasusunod. Diba? Kaya nga ipinagtibay ngayon ng korte. Na sandali, sundin nyo mga animal. wala yung animal. Ito pa yung pangalawa. Pangalawa. Ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political at constitutional procedure. Hindi raw po ito isang purely political procedure. Ibig sabihin, kailangan pa rin daw sundin ang due process. Ano pong kahulugan yan? Sa mismong draft articles of impeachment pa lamang, dapat kalakip na po pati ang mga ebidensya. At ang ebidensyang ito, dapat sapat na para patunayan na may basehan ang reklamong kinakaharap ng akusado. Hindi lamang po yan, kailangan din na ang mga ebidensyang yan ay ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Ayan. Ito naman yung pangalawa na nirereklamo na naman ni Soto. Parang pinahihirapan daw na may ma-impeach. Anak ng weteng, oo. Ay, Soto, iba ka talaga. Sorry pero sablay kasi. Following due process, hindi ibig sabihin pinahihirapan ang isang tao na inakusa. Kaya nga nililinaw ng Korte Suprema dito Kailangan hindi pa pwedeng yung complaint, halimbawa, yung draft complaint, dapat may ebidensya na. Hindi yung basta ka lang nagbintang. 'Di ba? Kaya nga dito patas Bakit? Doon sa unang desisyon, parang pumapabor doon sa kay VP Sara Duterte. Pero
dito sa hindi pala unang desisyon, doon sa unang punto, dito sa pangalawang punto, tingnan ninyo kailangan yung complaint merong sapat na ebidensya. Ibig sabihin, hindi pala sapat na ebidensya, merong kasamang ebidensya para magkaroon ng substance. 'Di ba? Nasa rules naman 'yun. Pangalawa, yung ebidensya sufficient, sufficient to prove, 'di ba? Ayan, charges. Hindi ko lang mabasa, sorry. So, pangalawa 'yon, kailangan ma-prove yung charges, may yung sapat para, ibig sabihin may probable cause, which is nandun din naman yun dati pa. Pinagtitibay nga Pangatlo, evidence to be made available to all members of Congress. Matagal na rin nasa rules yan. Ang gusto kasi ni Soto, para bagang mamaya, paparinig natin yung interview niya, para bagang sinasabi niya, paano? Ibig sabihin, literal, kailangan, kung hindi may isang pumirma na congressman, hindi may papasa? Ang lakas, Soto, pambihira ka, oo. Ang importante dito, nabigyan ng kopya yung mga congressman. Nabigyan, na-receive. Doon sa opisina, receive. Na-receive mo Kasalanan mo kung hindi mo binasa. Ito si Soto. Dapat ako na lang nag-senador kaysa sa'yo. Sorry Hindi, biro lang. Kasi yan mamaya, papakita ko sa inyo yung kanyang argumento na sablay. Yun lang, may ilan ang pumalag sa mga bagong patakaran. Halimbawa, ayon po kay Attorney Rene Sarmiento na isang delegado ng 1987 Constitutional Convention, bagamat nirespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema, ito raw po ay judicial overreach. Ang pagpataw raw ng mga bagong requisitos na wala sa konstitusyon ay katumbas raw ng judicial amendment to the Constitution. Dahil mas pinapahirapan daw ang impeachment process, hindi na raw maituturing na weapon of accountability ang proseso ng impeachment. Alam niyo mga kababayan, hindi naman na to hindi po ito bago. Yun hindi ko mag-gets Ano sinasabi ninyong bago? Hindi po ito bago. Lahat po ito pinagtalunan nung nakaraan at pinoint out pa nga nila Marcoleta ito Yung rules na kailangan dumaan sa due process, kailangan dalhin sa Committee on Justice at kailangan may kopya ang bawat isa. Paano maa-aproban? Paano boboto ang tao, ang mga congressman, kung wala silang kopya? Gusto nyo paspasan. Tingnan nyo yung reasoning ni Soto Ito, pakinggan natin. Tingnan ninyo. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung Parang sabi niya, hindi, amin ito Judicial, ito. Ako para sa akin, napakalabo nun. Hindi pwede. Kasi merong Supreme Court Merong justice system sa atin. Sila ang mag-i-interpret ng konstitusyon. Ngayon, tanong, ang impeachment ba ay nasa konstitusyon? Di ba oo? So dapat sila magsasabi, ito ang interpretasyon niyan. Hindi kayo. Kayo gumagawa. Kasi para bagang sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung decision ng Supreme Court, na andun naman yung mga article na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? Tuloy. Inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors nila. So and then yun nga binago
binago nila yung para nilang binago yung mode ng pag-impeach. Mas mahirap, humirap na ngayon. Dati nga madali sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na sinatawag nilang option 2 na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang, forward na di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na. Kasi para sinasabi niya, gina-justify niya yung dating mabilisang impeachment ni, I think it was ERAP at that time yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito babasahin ko sa inyo, ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So, nililinaw yon, diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon. Bawal lang paulit-ulit. Matagal na yan. Pangalawa, nagsisimula ang kahit hindi pa na-refer, basta na-file na at hindi ginalaw ng tamang oras, pwede na rin ituring na nagsimula na. Kasi ang problema dito, bakit ganon? Kasi nga ang nangyayari, pinipending. Katulad ng ginawa nito nakaraan, di ba? So, merong pinanggalingan nito, yung 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated. Hindi nito sinasabi kung kailan eksaktong nagsisimula, kaya nagkaroon ng interpretasyon. So, ininterpret ngayon ng Supreme Court dahil sila po ang nag-i-interpret. Bakit nila ginawa yon? May jurisprudence. Okay? Pinakikilala yung Francisco versus House of Representatives. Doon, unang nilinaw na ang initiation ay nangyayari kapag na-refer sa House Justice Committee and Verified Complaint. Sa mga sumunod na desisyon at interpretasyon, pinalawak ang konsepto na kahit hindi agad na-refer, basta na-file at hindi inaksyonan ng naaayon, maaari pa rin ituring na initiated para umandar ang 1-year ban. Ibig sabihin, Korte Suprema ang nag-define ng initiation, hindi ang mismong konstitusyon. Kasi again, wala po ito sa konstitusyon. So, ano ibig sabihin? Alam nyo, sa batas daw kasi, na pinaliwanag sa akin ito, na hindi pa pwedeng mag-imbento ang kung sino man at mag-interpret nito kung wala sa konstitusyon. At ang maaari lamang po mag-interpret nito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Napaka-importante nun. Kaya nga, sinasabi dito, yung initiation, nagsisimula basta natanggap na. Kasi nga, paano nga naman kung, okay, natanggap, pero hindi i-refer? Diba? So, kaya nga meron ding merong yung sinasabing 10 session days and 3 session days. Sabi nga, napakaano kasi, ito ang konstitusyon nagsasabing isang impeachment lang kada taon. Ang Supreme Court, sila ang nagpapaliwanag kung kailan nagsisimula ang impeachment. Ang House Rule, sila ang naglagay ng bilang ng araw kung kailan dapat kumilos ang Kongreso. Kaya nga, mga kababayan, kung magkakaroon ng problema dito, sino ba ang tatakbuhan natin sa interpretasyon ng batas at konstitusyon? Walang iba kung hindi Korte Suprema. Sila po. Hindi si Soto. Nauna sa lahat, di nga abogado. Diba? Hindi ho pwedeng Kaya nga, sinusunod lang at sinasabi lang ng Korte Suprema yung 10 days at 3 days na mismong House Rules ang nagsabi. Bakit kayo nagre-reklamo? Diba? Madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun dun Ito gustong-gustong alisin. Kailangan daw, kaya daw dapat pwede yung hindi kaagad mabasa ng mga congressman, para daw mabilisan. Diba? Kaya noon basta nag-rule lang yung 1/3,
tapos na. Kaya naalala nyo yung pagtayo ni Villar nun, tapos biglang, lahat na. Ang gulo-gulo. Hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang mahirap dito talaga pagka showbiz eh. Talagang impossible dream. Marami nagkakapatayan dyan sa impossible dream. Hindi pala. Iba palang kanta yun.